Lumago sa 5.6% ang ekonomiya ng Pilipinas noong huling bahagi ng 2023. Ayon sa NEDA, bagamat mababa ito sa kanilang target, may tuturing pa ring isa sa best performing economy ang Pilipinas sa buong Asya. Si Soo Jin Kim sa Sentro ng Balita, live. One of the best performing economies ng Asia ang bansang Pilipinas ngayong 2023 at nung huling 3 buwan ng 2023. Ang growth rate o ang Gross Domestic Product o GDP ay pumatong sa 5.6% kung saan bagamat mas mababa ito sa kanilang target, ang 5.6 pa rin ay matuturing na one of the best performing sa kabuuang Asya. Ang Pilipinas ay sumunod lamang sa Vietnam na may 6.7% at mas mataas sa China na may 5.2%. Ang pinakamalaking contributor sa paglakas o pagtaas ng GDP ay ang service industry na may pinakamalaking kontribusyon na 4.5 percentage points. Number 1 contributor naman sa paglago ng mga industriya ay ang financial and insurance activities. Kasunod naman ng wholesale at retail ng motor vehicles. Kung titignan naman ang expenditure side o ang kabuang paggastos, ang pinakamalaki pa rin ay ang household expenditure. Kasunod ang construction at pangatlo ang durable equipment. Katunayan, ang household expenditure para sa fourth quarter ay mas mabilis lumago kaysa sa paglago noong third quarter. Nakatutok naman ang NEDA sa naging pagtaas ng presyo ng pagkain dahil sa inflation. Ayon sa kalihim ng NEDA na si Secretary Arsenio Balisacan, nakamonitor sila sa mga inisyatibo para mapahaba ang presyo ng pagkain. Bukod pa rito, mahalagang mapagtuunan ng pansin ng patuloy na pag-streamline ng mga polisiya at pagpapatupad ng ease of doing business para lalong mapasigla ang lagay ng mga investment sa bansa. Nasa tamang direksyon ang bansa sa sektor na ito sapagkat napanatili ng sektor ng construction ang double-digit growth. Ito na rin ay dahil sa Build Better More program at sa pambansang pabahay para sa mga Pilipino. Sa usapin naman sa export sector, ito ay nakitaan ng pagbagal. Bagamat ang services export ay tumaas, ang goods o produkto naman na lumalabas sa bansa ay bumagal o humina. Dagdag pa ng NEDA, ngayong araw ilalabas ang Philippine Development Report o PDR. Dito makikita ang ebalwasyon ng mga programa at polisiya noong 2023 sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang outlook para sa Pilipinas ngayong 2024 ay masigla. Pumapangalawa nga sa highest among the top emerging economies ang bansa. Nangunguna lamang ang India na may 6.5 rating at sumunod na ang Pilipinas na may 6.0. Makakaasa ang publiko na ang pangunahing layunin pa rin ng NEDA ay ang matiyak na lahat ng sektor ng Pilipino ay makakaramdam ng paglago ng ekonomiya at hindi lamang ng piling may pribilehiyo. Pro-growth at pro-inclusivity nga ang direksyon na tinatahak ng NEDA para sa kanilang mga programa para sa lahat ng mga Pilipino. Balik sa inyo, Angelique. Yes, Soo Jin, nabanggit mo kanina na mataas pa rin ang household spending. Ito'y kahit na mabilis ang inflation. Mahalaga kasi ang papel nitong expenditure sa paglago ng ekonomiya. Ano naman ang masasabi dito ng NEDA? Angelique, dalawa nga ang pangunahing nakakaapekto sa household consumption. Ang una dito ay ang household income o ang kinikita ng bawat pamilya. Ayon kay NEDA Secretary, bagamat maraming hamon, masigla pa rin naman ang labor market. Actually nga noong 2023, noong November, naitala ang pinakamababang unemployment rate magmula noong 2005. Kaya kahit naapektuhan ang household consumption ng pagtaas ng presyo, nababalanse pa rin naman ito dahil marami pa rin ang may trabaho. Ganun pa man, tinitiyak pa rin ng NEDA na tinututukan nila ang mga programa sa pagtrabaho para matiyak na may high quality jobs pa rin tayo. Angelique? Yes, Eugene. Gusto ko malaman kung nabanggit ni NEDA Secretary kung isusulong ba nila na taasan ang buwis para madagdagan ang kita ng gobyerno para rin matustusan ang dagdag serbisyo sa mga Pilipino. Angelique, isa nga sa paraan ng pag-generate ng revenue ay ang pagtataas ng buwis. Pero tinitiyak naman ni NEDA Secretary na
hindi nila tataasan ng buwis o lalagyan ng burden ang mga mahihirap na Pilipino. Marami pa namang paraan o forms o measures ng pagbubuwis na pwedeng gamitin. Kabilang na rito ang paglalagay ng buwis sa mga idle properties o idle assets o pati na rin ang paglalagay ng buwis sa mga produktong maituturong na pollutants. Angelique? Alright, maraming salamat, Sujin Kim.